Pirmahan mo ito o mawawala sa iyo ang lahat. Sa mismong burol ng kanyang ama, hinamak si Winona ng sariling asawa. Isang basong tubig ang isinaboy sa kanyang muka habang pilit na pinapapirma sa dokumentong kukuha sa kanyang dangal. Pinagtaksilan, inalipusta, itinapon sa lansangan na parang basahan. Ngunit ang akala nilang katapusan ay simula pa lamang ng isang matinding pagbabalik. Sino ang tunay na may-ari ng korona? Abangan ang muling pagbangon ng isang api sa kwentong magpapaiyak at magpapatayo sa inyong balahibo. Pirmahan mo na yan, Winona. Huwag mo nang pahabain pa ang drama na ito dahil wala kaming oras para sa pag-iinarte mo. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na talim na humihiwa sa katahimikan ng kapilya. Walang bahid ng pighati ang kanyang mukha. Bagkus ay nangingibabaw ang pagkainip at pagkasuklam habang nakatitig sa kanyang asawa. Sa kabilang dako, si Winona ay nakatayo sa labas ng pintuan ng simbahan. Ang kanyang mga kamay ay may bahid pa ng uling at sarsa ng nilutong adobo. Kanina lamang ay abala siya sa pag-aayos ng mga lunchbox na ipapamigay sa mga taong lansangan. Ayon na rin sa huling hiling ng kanyang yumaong ama na si Don Ricardo. Ang bawat kahon ng pagkain ay binalot niya ng may pagmamahal, isang tahimik na pagpupugay sa lalaking nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng kababaang loob. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ng kanyang pagluluksa ay binasag ng marahas na pagkakahawak ni Marco sa kanyang braso. Kinaladkad siya patungo sa loob ng kapilya kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang mga mata ng mga matataas na tao ng lipunan ay nakatuon sa kanya, mga tinging puno ng panghuhusga at tila ba ang kanyang simpleng kasuotan ay isang dungis sa marangyang seremonya. Naroon din si Doña Estrella, ang kanyang biyenan, na nakaupo ng tuwid at tila isang reyna ng yelo. Ang bawat galaw ng matanda ay nagpapakita ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay hindi man lamang kumislap ng awa para sa manugang na tila basang sisiw sa gitna ng bulwagan. Marco, ano ba ito? Nagluluksa pa tayo? Ang tatay, baka kung ano ang isipin ng mga tao. Pabulong na pakiusap ni Winona habang pilit na binabawi ang kanyang braso. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunang nanunuyo sa hapdi. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Marco. Sa halip, marahas nitong inilapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw mismo ng salamin ng kabaong ni Don Ricardo. Ang tunay na kawalan ng respeto ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Winona. Sa ibabaw ng labi ng kanyang ama, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay pilit siyang pinapapirma sa isang waiver na nagsasabing tinatalikuran niya ang lahat ng kanyang karapatan sa mana ng pamilya Morales. You don't belong in this world, Winona. You are just a rice seller, a nobody. Mading wika ni Marco, ang kanyang hininga ay malapit sa tenga ng asawa, puno ng lason. Ipinahiya mo na ang pamilya Vargas ng sapat na panahon. Ngayong wala na ang matandang sumusuporta sa iyo, it's time for you to go back to the gutter where you came from. Lumapit si Doña Estrella at humawak sa balikat ni Winona, isang hawak na tila bakal sa higpit. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, Winona. Pinatira ka namin, pinakain, at binigyan ng apelyidong hindi mo kailanman maaabot sa sarili mong sikap. Ito na ang oras para bayaran mo ang lahat ng iyon. Pirmahan mo na yan para hindi na madamay ang dangal ng pamilya ko sa pagiging dukha mo. Ang pakiramdam ng pagkakasakal ay unti-unting lumalamon kay Winona. Tumingin siya sa mukha ng kanyang ama sa loob ng kabaong. Tila may pahiwatig sa mga mata nito, isang mensaheng hindi niya mabasa sa gitna ng kanyang kalituhan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng matinding pressure at sa paniniwalang ito, ang tanging paraan upang matapos na ang kahihiyan sa harap ng maraming tao, nanginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ng bolpen.
Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila pagpunit sa sarili niyang kaluluwa. Ang tinta ay humalo sa isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata, isang mantsa ng pait sa puting papel. Nang matapos ang huling titik, isang mapait na nangisi ang sumilay sa mga labi ni Marco. Mabilis niyang kinuha ang dokumento at hinarap ang mga bisita. Sa isang malakas at mariing boses, idineklara niya ang isang bagay na tuluyang nagpaguho sa mundo ni Winona. Now that she has signed her departure from our legacy, I am also announcing that as of this moment, I am filing for divorce. Winona Morales is no longer part of my life nor the Vargas family. Ang mga bulong ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na humuhuni sa paligid, puno ng panunukso at katuwaan sa nasaksihang iskandalo. Hindi na nakapagsalita si Winona. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi lamang siya nakahawak sa gilid ng kabaong, ay baka tuluyan na siyang bumagsak. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang paghihirap. Hinawakan siya ni Marco sa siko at marahas na kinaladkad patungo sa labas ng kapilya. Sa bawat hakbang, ang kanyang mga lunchbox na maayos na nakasalansan kanina ay nagkawatak-watak sa sahig dahil sa kaguluhan. Ang pagkain para sa mga dukha ay nayurakan ng mga mamahaling sapatos ng mga Vargas. Inihagis siya ni Marco palabas ng pintuan ng simbahan kung saan ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ay humahampas sa kanyang balat na tila mga maliliit na karayom ng yelo. Napasandal si Winona sa malamig na pader ng simbahan habang pinapanood ang pagsasara ng malaking pintuan sa kanyang harapan. Siya ay mag-isa, basa ng ulan, at wala ng kahit ano, kundi ang damit na suot niya at ang bigat ng kanyang nawasak na puso. Habang ang tubig ay umaagos sa kanyang mukha, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, isang tinig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hanggang kailan nga ba kailangang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa kundi magmahal at magsilbi? Ang kadiliman ng gabi ay tila wala ng katapusan, at sa gitna ng bagyo, ang tanging naiwan sa kanya ay ang alaala ng malamig na ngiti ng kanyang asawa at ang huling tingin ng kanyang ama na tila may itinatagong lihim sa ilalim ng kanyang huling hantungan. Ang bawat hakbang ni Winona sa gitna ng bumubuhos na ulan ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang kaluluwa. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang basang damit. Ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang puso. Naglakad siya patungo sa mansyon ng mga Vargas, ang bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng ilang taon, sa pag-asang may kahit kaunting puwang pa ng awa na natitira sa mga taong pinagsilbihan niya ng buong katapatan. Ngunit nang makarating siya sa harap ng naglalakihang bakal na pintuan, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang saradong rehas at ang umiiwas na tingin ng mga gwardiya na dati ay magalang na bumabati sa kanya. "Manong, pakiusap. Kukuha lang ako ng mga gamit ko. Kahit iyong mga luma ko lang na damit at ang mga litrato ng mga magulang ko." Pagsusumamo ni Winona habang ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa malamig na bakal. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng ingay ng ulan at ng bugso ng hangin. Hindi nakasagot ang gwardiya. Sa halip ay dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Doña Estrella na protektado ng isang malaking payong na hawak ng isang katulong. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na tore na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Tumingin siya kay Winona na para bang nakakita ng isang dumi sa kanyang malinis na bakuran. "Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ni Marco sa simbahan, Winona? Wala ka ng puwang dito. Ang bawat sentimo na ginastos namin para sa pagkain mo at sa pagpapatira sa iyo rito ay higit pa sa halaga ng mga basurang iniwan mo sa loob." Malamig na wika ng matanda. "You should be grateful na hindi ka namin pinagbayad sa lahat ng naitulong namin sa iyo.
Iyan ang tinatawag na utang na loob, pero tila wala kanyan. Kasunod ng mga salitang iyon, ilang itim na plastic bag ang itinapon ng mga katulong sa labas ng gate, direkta sa putikan kung saan nakatayo si Winona. Ang mga bag ay bumukas at bumagsak ang kanyang mga luma at sarsang damit, ang mga tsinelas na gamit niya sa pagluluto, at ang ilang piraso ng kanyang mga gamit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Winona si Isadora na lumabas mula sa likuran ni Doña Estrella. Ang babae ay nakasuot ng isang mamahaling silk robe at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas na pamilyar kay Winona, ang kwintas na ibinigay ni Marcos sa kanya noong kanilang anibersaryo na kinuha pala nito nang hindi niya nalalaman. Ang sakit na naramdaman ni Winona ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay isang malalim na sugat na tila muling binubuksan ng bawat mapang-uyam ng ngiti ni Isadora. Don't worry, Winona. I'll make sure Marco is well taken care of. Mas bagay sa akin ang mga ganitong hiyas kaysa sa isang katulad mong amoy kusina. Wika ni Isadora bago tumalikod at bumalik sa loob ng mainit na mansyon. Naiwan si Winona sa gitna ng ulan, nakaluhod sa putikan habang pilit na kinukuha ang kanyang mga basang damit. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapanbiyet sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang paghihinagpi, ang kanyang daliri ay may nasalat na isang matigas at maliit na bagay sa ilalim ng putik. Dahan-dahan niya itong hinukay at doon ay nakita niya ang isang maliit at kupas na rosaryo, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina na itinago niya sa loob ng isang maliit na bulsa ng kanyang lumang saya. Sa kabila ng dumi at putik, ang krus nito ay nananatiling buo. Mahigpit niya itong hinawakan, itinapat sa kanyang dibdib, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bahagyang init sa gitna ng nanginginig niyang katawan. Ito ang kanyang munting kayamanan, ang tanging bagay na hindi kayang nakawin ng mga Vargas mula sa kanya. Tumayo si Winona. Bitbit ang isang basang plastic bag. Ang kanyang dangal ay tila dinurog, ngunit ang kanyang espiritu ay nagsisimulang magising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana nito ay bumaba ng bahagya, sapat lamang upang makita ang isang kamay na may suot na mamahaling relo na nag-aabot ng isang malinis at puting panyo. Napatigil si Winona. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa ulan at luha. Sino ang taong ito na maglalakas loob na tumulong sa isang babaeng itinapon na ng lahat? Ang panyo ay tila isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ngunit kasabay nito ay ang takot kung anong bagong yugto ang magbubukas sa kanyang buhay. Sino ang estrangherong ito na tila alam ang kanyang kinaroroonan sa gitna ng madilim na gabi? Ang puting panyo ay nananatiling nakalawit sa bintana ng sasakyan, tila isang bandila ng pakikiramay sa gitna ng malupit na gabi. Ngunit sa halip na tanggapin ito, dahan-dahang umatras si Winona. Ang kanyang dangal, kahit padurog at basang-basa, ay hindi pa tuluyang nauubos. Hindi niya alam kung sino ang nasa loob ng sasakyang yon. At sa mundong kanyang ginagalawan, ang bawat tulong ay madalas na may kaakibat na kapalit. Sa isang huling sulyap sa madilim na salamin ng kotse, tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa direksyon kung saan ang mga ilaw ng kalsada ay mas malabo ngunit mas pamilyar. Ang gilid ng palengke sa tapat ng korte ng Maynila. Ang bawat hakbang ay tila isang pagdurusa. Ang bigat ng kanyang mga basang damit sa loob ng plastic bag ay humihila sa kanyang mga balikat at ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang mga talampakan. Pagdating niya sa tapat ng kanyang dating pwesto, sa karinderya, ang lahat ay madilim at tahimik. Ang tanging naririnig ay ang banayad na agos ng tubig sa mga kanal at ang malayo at paos na tahol ng isang asong gala.
Dito, sa lugar na ito, kung saan siya ay dating kinikilala bilang masipag na tindera ng masarap na ulam, doon lamang siya nakaramdam ng kaunting kaligtasan. Diyos ko, Winona! Anak, anong nangyari sa'yo? Ang boses ni Aling Puring, ang matandang tindera ng kape na maagang nagbubukas ng kanyang pwesto, ay puno ng sindak. Mabilis itong lumapit sa kanya, bitbit ang isang lumang kumot na amoy araw at pagmamahal. Hindi na nakasagot si Winona. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa isang kahoy na bangko habang ibinabalot ni Aling Puring ang kumot sa kanyang nanginginig na katawan. Ang init na nagmumula sa tela at ang mahigpit na hawak ng matanda sa kanyang kamay ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahupa sa hapdi ng kanyang kalooban. Iniwan ako ni Marco, Aling Puring. Wala na rin si tatay. Wala na akong matutuluyan. Halos pabulong na wika ni Winona. Ang bawat salita ay may kasamang luhang hindi na mapigil. Tahan na anak, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Dito ka muna sa likod ng pwesto ko. May maliit na papag doon. Bukas na bukas, pag-iisipan natin kung paano ka makakapagsimula muli. Pag-alo ni Aling Puring habang hinahaplos ang basang buhok ng dalaga. Sa loob ng maliit at masikip na silid sa likod ng karinderya, inayos ni Winona ang kanyang mga gamit. Ang amoy ng bawang, tuyo, at kape ay pumuno sa kanyang mga pang-amoy. Ang mga amoy ng pagsisikap na malayo sa mapanghing amoy ng lason sa mansyon ng mga Vargas. Sa kabila ng pagod, hindi siya dinalaw ng antok. Binuksan niya ang isa sa kanyang mga plastic bag upang tignan kung may maisasalba pa sa kanyang mga kagamitan sa pagluluto. Doon sa ilalim ng kanyang pinakamaliit na kaldero, ang kalderong madalas gamitin ng kanyang ama, noong nabubuhay pa ito upang magsaing ng kanilang sapat na pagkain, ay may napansin siyang isang puting sobre na nakadikit sa ilalim. Ang papel ay bahagyang basa, ngunit ang sulat kamay sa labas ay malinaw at hindi maikakaila. Ito ang sulat kamay ni Don Ricardo, ang kanyang ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Ang bawat salitang nakasulat ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Nagpapaalala sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa pagkatao. Ngunit sa dulo ng liham, may isang pangungusap na nagpabago sa takbo ng kanyang isipan. Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita ng iyong mga mata, Winona. Ang katotohanan ay madalas na nakatago sa ilalim ng lupa, naghihintay ng tamang panahon upang sumibol. Napatitig si Winona sa madilim na sulok ng silid. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ama? Bakit tila alam nito na darating ang araw na mawawala ang lahat sa kanya? Ang liham na yon ay hindi lamang isang pamamaalam. Ito ay isang babala at isang susi. Habang yakap ang lumang kaldero, naramdaman ni Winona ang isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na siya ang biktima na iiyak na lamang sa gilid ng kalsada. May misyon siya, at ang misyong iyon ay magsisimula sa bawat butil ng kanin at bawat takal ng ulam na ititinda niya bukas. Ang bawat titik sa liham ng kanyang ama ay tila isang bakas ng paa sa buhangin na unti-unting binubura ng alon ng pag-aalinlangan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilyang nakasabit sa kisame ng karinderya ni Aling Puring, paulit-ulit na binasa ni Winona ang mga salita ni Don Ricardo. Ang bawat kurba ng panulat ay pamilyar sa kanya, ngunit ang mensahe ay tila isang puzzle na pilit niyang binubuo sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng katotohanang nakatago sa ilalim ng lupa? Nais ba nitong ipahiwatig ang yaman o isang lihim na mas mabigat pa sa ginto? Habang ang paligid ay nagsisimula ng mabuhay sa ingay ng mga gulong ng kariton at ang malakas na pag-uusap ng mga kargador sa palengke, nanatiling nakapako ang tingin ni Winona sa isang lumang telebisyon na nakapatong sa isang mataas na istante
Sa kanto ng karinderya, ang pagpindot ni Aling Puring sa maliit na switch nito ay nagdulot ng pagliwanag sa madilim na sulok. Kasunod ang paglabas ng makukulay na imahe mula sa isang programang pambalita. Tingnan mo ang mga walang hiyang yan, Winona. Wika ni Aling Puring habang may hawak na sandok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi sa nakikita sa screen. Sa telebisyon, lumabas ang mukha ni Marco at Isadora. Sila ay nasa isang marangyang hotel. Nakapalibot ang mga mamahaling bulaklak at ang mga kislap ng kamera ng mga mamamahayag ay tila mga bituing nagniningning sa paligid nila. Ibinabalita ang kanilang engranding engagement party na gaganapin sa susunod na linggo, kasabay ng formal na pagsasama ng Morales Estate at Vargas Group of Companies. Si Marco ay nakangiti. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ni Isadora na tila ba ang asawang itinapon sa ulan ay hindi kailanman nag-exist. Isang malaking karangalan ang ipagpatuloy ang legasiya ni Don Ricardo Morales. Anunsyo ni Marco sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon. Sa kanyang pagpanaw noong ika-10 ng buwan, ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat para sa ikabubuti ng aming mga kumpanya. Napatigil ang mundo ni Winona sa narinig. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kapirasong papel na hawak niya ay halos mapunit sa higpit ng kanyang hawak. Ika-10? Aling Puring, anong sinabi niya? Ika-10? Oo, anak. Bakit? May mali ba? Tanong ng matanda na nagtataka sa biglang pagbabago ng aura ni Winona. Ang pirma. Ang dokumentong pinapirmahan nila sa akin sa simbahan. Ang petsa ng pagkamatay ni tatay na nakasulat doon ay ika-8 ng buwan. Pabulong na sagot ni Winona. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Mabilis niyang hinalughog ang kanyang basang bag at kinuha ang isang maliit na notebook kung saan niya isinusulat ang kanyang mga gastos. Doon, may nakadikit na isang maliit na resibo mula sa ospital noong huling gabi na dinalaw niya ang ama. Ang petsa sa resibo ay ika-9. Kung patay na ang kanyang ama noong ika-8 ayon sa waiver, paanong may resibo pa siya ng gamot noong ika-9? At bakit idineklara ni Marco sa publiko na ika-10 ito nangyari? Ang pagkakaiba ng mga petsa ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali sa pagsulat. Ito ay isang malaking butas sa isang madilim na plano. Ang bawat segundong lumilipas ay nagdadala ng isang nakakangilong katotohanan. Binago nila ang mga dokumento. Maaring noong pinapirma siya ni Marco sa harap ng kabaong, ang kanyang ama ay hindi pa opisyal na patay sa mata ng batas o di kaya ay may mas malalim pang dahilan kung bakit kailangang manipulahin ang oras. Tumingin muli si Winona sa screen ng telebisyon. Ang nangiti ni Marco ay tila isang nakakatakot na maskara. Naalala niya ang huling sulyap niya sa kanyang ama sa loob ng kabaong. Ang tila bahagyang paggalaw ng mga talukap nito na inakala niyang guni-guni lamang dahil sa pagod at bighati. Ang hinala ay nagsimulang tumubo sa kanyang puso na tila isang lason na unti-unting nagiging lunas. Hindi ka papatay, tay. Bulong ni Winona sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng pag-asa at takot. Pinatay ka lang nila sa papel para makuha ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng karinderya ay nabasag ng biglang may humintong itim na motorsiklo sa tapat. Isang lalaking naka-helmet ang bumaba at nag-iwan ng isang maliit na kahon sa ibabaw ng lamesa ni Winona bago mabilis na umalis. Walang pangalan, walang mensahe. Nang dahan-dahang buksan ni Winona ang kahon, ang kanyang hininga ay tila napatid. Sa loob nito ay ang paboritong panulat ng kanyang ama, ang panulat na laging nakasukbit sa dibdib nito at may bahid ito ng tuyong dugo. Ang dugong tuyo sa dulo ng panulat ng kanyang ama ay tila isang sumasabog na katotohanan sa harap ni Winona. Hindi niya ito magawang bitawan, kahit na ang lamig ng metal ay tila nanunuot sa kanyang palad.
Sa gitna ng ingay ng palengke at ang amoy ng usok mula sa mga sasakyan, ang maliit na bagay na ito ang nagsisilbing tanging koneksyon niya sa isang mundong unti-unti nang naglalaho. Ang bawat bahid ng pula ay tila sumisigaw ng isang kwentong hindi pa natatapos, isang kwentong puno ng sakit at pagtatraidor. Isang lalaki ang dahan-dahang pumasok sa karinderya ni Aling Puring. Hindi siya katulad ng mga karaniwang mamimili na naka-short at t-shirt. Suot niya ang isang kupas ngunit maayos na barong. At ang kanyang mga mata ay nagdadala ng bigat ng maraming taon sa loob ng silid hukuman. Ang kanyang paghakbang sa semento ay lumikha ng isang matigas at pamilyar na tunog na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa katahimikan. Winona Morales? Ang boses ng lalaki ay malalim at kalmado, ngunit may bakas ng pamilyar na lungkot. Napaangat ang tingin ni Winona, ang kanyang mga kamay ay mabilis na itinago ang panulat sa ilalim ng kanyang apron. Sino po sila? Ako si Samuel Reyes, isang matandang kaibigan ng iyong ama. Pakilala ng lalaki, habang dahan-dahang umuupo sa tapat ni Winona. Matagal na akong naghihintay ng tamang pagkakataon para lapitan ka. Masyadong mahigpit ang pagbabantay sa iyo ni Marco noon, at kahit ngayon, hindi pa rin ligtas ang paligid. Ang pangalang Samuel Reyes ay nagdulot ng isang bahagyang kirot sa alaala ni Winona. Naalala niya ang kanyang ama na binabanggit ang pangalang ito tuwing gabi habang sila ay naghahapunan. Palaging may kasamang babala na kung may mangyari man, ang taong ito ang dapat niyang pagkatiwalaan. Bakit ngayon lang kayo dumating, Attorney Samuel? Wala na ang tatay. Wala na rin ang lahat sa akin. Mapait na wika ni Winona. Ang kanyang boses ay halos mawala sa hangin. Dahil ang lahat ng nakita mo, Winona, ay isang sarswela lamang. Seryosong sagot ni Samuel. Inilabas niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at inilatag ang ilang piraso ng mga litrato sa lamesang may mga bahid pa ng mantika. Tignan mo ang mga ito. Ito ang orihinal na pirma ni Don Ricardo sa kanyang huling testamento. At ito naman ang pirma sa waiver na pinirmahan mo sa simbahan. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, malinaw na makikita ang pagkakaiba. Ang pirma sa waiver ay tila pilit at may mga bahagyang paghinto ng tinta na hindi katangian ng mabilis at matapang na panulat ng kanyang ama. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakagulat. Ipinakita ni Samuel ang isang kopya ng medical record ni Don Ricardo. Ang gamot na sinasabing ibinibigay ni Marco sa iyong ama ay hindi para sa kanyang puso, Winona. Ito ay isang uri ng pampakalma na nagpapabagal ng tibok ng puso at nagpapahina ng katawan hanggang sa magmukha itong patay sa paningin ng isang hindi bihasang doktor. Paliwanag ni Samuel, ang bawat salita ay tila isang lason na unti-unting lumalabas sa kanyang bibig. Ninakaw nila ang iyong ama, hindi lamang ang kanyang yaman. Ninakaw nila ang kanyang buhay habang humihinga pa siya. Ang puso ni Winona ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, ang pagtitiis sa panglalait ni Doña Estrella, ang pagyakap sa kahirapan, ang pagpapakumbaba sa harap ng lahat, ay tila naging walang silbi dahil ang lahat ng ito ay bahagi ng isang madilim na panloloko. Ang galit na matagal na niyang ikinukubli ay nagsimulang mag-alab, hindi isang apoy na nagwawala, kundi isang bagang naglalayong tumupok sa lahat ng kasalanan ng mga Vargas. Nasaan ang tatay, attorney? Sabihin niyo sa akin, buhay pa ba siya? Pagsusumamo ni Winona, ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa braso ng abogado. Huminga ng malalim si Samuel at tumingin sa labas, kung saan ang anino ng katarungan ay tila mas mahaba kaysa sa sikat ng araw. Sa ngayon, Winona, kailangan nating maniwala na buhay siya, ngunit ang katotohanan ay mas mapanganib kaysa sa kasinungalingan. Hindi lang pera ang ninakaw nila, Winona. Ang bawat patak ng dugo sa panulat na yan ay patunay na may nangyaring hindi maganda bago isara ang kabaong.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag ng marinig ni Winona ang malayo ngunit pamilyar na tunog ng isang sirena ng pulis na tila papalapit sa direksyon ng palengke. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito takot para sa kanyang sarili. Ito ay takot para sa katotohanang baka huli na ang lahat. May kailangan tayong gawin, Winona, bulong ni Samuel habang mabilis na nililigpit ang mga dokumento. Dahil ang mga taong kumuha sa ama mo ay hindi titigil hanggat hindi ka nila tuluyang napapatahimik. Ang matikas na sasakyan ni Attorney Samuel ay mabilis na naglaho sa kabilang kanto. Iniwan ang isang usok na unti-unting tinatangay ng hangin sa gitna ng palengke. Hindi pa man lubos na naipoproseso ni Winona ang mga dokumentong iniwan sa kanya. Isang pamilyar at marangyang puting sasakyan naman ang dahan-dahang pumarada sa harap mismo ng karinderya ni Aling Puring. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa maputik na daan ay tila isang insulto sa paligid at ang paghinto nito ay nagdulot ng katahimikan sa mga tindera at mamimili na kanina lamang ay abala sa ingay ng tapatan ng presyo. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng ang bawat galaw ay puno ng awtoridad at pekeng kariktan. Si Doña Estrella Vargas na nakasuot ng isang mamahaling itim na terno at may malaking sombrero ay humakbang sa semento ng may pag-iingat. Tila ba ang bawat butil ng alikabok sa palengke ay isang nakakahawang sakit. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa hindi pantay na semento ay lumikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat pagkakamali ni Winona. Napakadumi naman ng kinalalagyan mo, Winona. Ang boses ni Doña Estrella ay malambing ngunit may talim. Tila isang kutsilyong binalot sa telang sutla. Hindi ko akalain na dito ka pala pupulutin pagkatapos mong talikuran ang lahat ng naitulong namin sa'yo. Tumayo ng tuwid si Winona. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lamesang gawa sa kahoy. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Estrella ay pilit na nakikipag-agawan sa amoy ng tuyo at bagoong sa paligid, isang labanan ng dalawang magkaibang mundo. Ano po ang kailangan niyo sa akin, Doña Estrella? Tapos na po ang usapan natin sa simbahan. Matapang na sagot ni Winona, bagamat ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo sa loob ng kanyang dibdib. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ng matanda. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bag, isang tseke. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa, sa gitna ng mga bakas ng kape at mumo ng tinapay. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na upang makapagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Isang halagang hindi kailanman kikitain ng isang tindera ng karinderya sa loob ng 10 buhay. I am giving you a chance, Winona. Ayaw naming magmukhang masama sa mata ng publiko dahil sa isang babaeng hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Wika ni Doña Estrella habang tinititigan ang mga mata ni Winona. Kunin mo ito, lumayo ka rito, at huwag mo nang guguluhin ang pagsasama ni na Marco at Isadora. Isipin mo na lang na ito ay huling regalo namin sa iyo bilang dating bahagi ng aming pamilya. Tumingin si Winona sa tseke pagkatapos ay sa mga taong nakapaligid sa kanya, sina Aling Puring, ang mga kargador at ang mga batang lansangan na madalas niyang bigyan ng libreng pagkain. Ang mga taong ito ay walang mamahaling hiyas, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng katapatan. Hindi katulad ng babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang hinawakan ni Winona ang tseke. Sa isang sandali, umasa si Doña Estrella na nagtagumpay na naman ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa harap ng maraming saksi, dahan-dahang pinunit ni Winona ang papel. Ang bawat pagpunit ay lumikha ng isang tunog na tila pagputol sa mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanya. Inilagay niya ang mga piraso ng papel sa loob ng isang basong may tirang sarsa ng ulam at itinulak ito pabalik sa harap ng matanda. Hindi nabibili ang dangal ko, Doña Estrella.
At hinding-hindi ko tatalikuran ang katotohanan para sa perang galing sa panloloko. Ang boses ni Winona ay malinaw at buo. Sapat na upang marinig ng lahat ng nakikinig sa paligid. Ang mukha ni Doña Estrella ay nagbago mula sa pagkakalma patungo sa isang matinding poot. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang paghinga ay bumilis, tila isang bulkang malapit nang sumabog. Lumapit siya kay Winona, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang galit. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang panga ni Winona at inilapit ang kanyang mukha. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil sa palabas mong ito? Bulong ni Doña Estrella, ang boses ay tila isang ahas na sumasitsit sa dilim. Tandaan mo ito, Winona Morales. Isang kumpas ko lang ng mga daliri, isang salita ko lang sa mga tamang tao, at mawawala ka sa mundong ito nang walang nakakaalam. Huwag mong susubukan ang pasensya ng mga Vargas dahil sa mundong ito, ang mga langgam na tulad mo ay madaling dinudurog sa ilalim ng aming mga paa. Binitawan niya ang panga ni Winona nang may pandidiri bago tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan nang hindi man lang lumingon. Ang pag-alis ng puting sasakyan ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa palengke, isang katahimikang puno ng takot at pag-aalala. Nanatiling nakatayo si Winona. Ang kanyang panga ay masakit pa rin sa higpit ng pagkakahawak ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kalsadang nilakaran ng kanyang kaaway. Ang banta ni Doña Estrella ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan na alam ni Winona na hindi niya matatatakasan. Akala mo ba? Sapat na ang pagtitinda mo ng mga mumurahing pagkain para linisin ang pangalan mo? Kahit balutin mo pa ang sarili mo sa bango ng mga niluluto mo, amoy pawis at amoy basura ka pa rin sa paningin ng lipunan, Winona. Ang boses ni Doña Estrella ay tila isang malalamig na patak ng yelo na dumadaloy sa batok ni Winona. Sa gitna ng maingay na palengke, biglang tumigil ang mundo ng mga tao sa paligid nang huminto ang isang marangyang puting sasakyan sa tapat ng maliit na karinderya ni Aling Puring. Ang bawat pag-ikot ng makintab na gulong nito sa putikan ay tila isang insulto sa mga taong nagtatrabaho ng marangal sa ilalim ng init ng araw. Lumabas ang matanda, ang kanyang bawat hakbang sa semento ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang madungisan ang kanyang mamahaling sapatos ng dumi ng lansangan. Nasa gitna si Winona ng paghuhugas ng mga platong may bahid pa ng sebo nang marinig ang tinig ng kanyang dating biyenan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay sa bula ng sabon. Ang kanyang mga daliri ay namumula at kulubot dahil sa magdamag na pagtatrabaho. Tumingin siya kay Doña Estrella na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Ang bawat hiya sa leeg at tenga nito ay tila nagliliyab sa ilalim ng sikat ng araw, isang masakit na paalala ng mundong pilit siyang isinusuka. Ano po ang kailangan niyo sa akin, Doña Estrella? Ang boses ni Winona ay mahinahon, ngunit may talim na hindi kayang tapatan ng ginto. Tapos na po ang usapan natin sa simbahan nang ipahiya niyo ako sa harap ng lahat. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ng matanda. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bag na gawa sa balat ng buwaya. Isang tseke. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesang kahoy na may mga bahid ng kape at tuyong kanin. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na upang mabago ang kapalaran ng sino mang naghihirap. Isang halagang tila pang uuyam sa kalagayan ni Winona. Hindi ako narito para makipag-away, Winona. Narito ako para tapusin ang lahat ng ito ng maayos. Wika ni Doña Estrella habang tinititigan ng manugang ng may halong pandidiri. Kunin mo ito. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran sa utang na loob namin sa iyo dahil sa pagpapasensya namin sa iyong pagiging dukha noong kasama ka pa namin. Lumayo ka rito, magtago ka sa probinsya at huwag mo nang susubukang guluhin ang pagsasama ni na Marco at Isadora. Tumingin si Winona sa tseke
Pagkatapos ay sa mga matang mapanghusga ni Doña Estrella, naramdaman niya ang matinding pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya sa mansyon ng mga Vargas, ang bawat gabi na nagtiis siya sa panglalait, at ang bawat araw na pinagsilbihan niya sila ng buong puso, ay tila binigyan lamang ng halaga sa pamamagitan ng isang piraso ng papel. Dahan-dahang hinawakan ni Winona ang tseke gamit ang kanyang basang mga kamay. Sa isang sandali, umasa si Doña Estrella na nagtagumpay na naman ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa harap ng mga kargador, ng mga tindera, at ni Aling Puring na tahimik na nakikinig, dahan-dahang pinunit ni Winona ang papel. Ang bawat pagpunit ay lumikha ng isang tunog na tila pagputol sa mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanyang dangal. Inihagis niya ang mga pira-pirasong papel sa loob ng isang basong may tirang sarsa ng ulam bago ito itinulak pabalik sa harap ng matanda. Hindi nabibili ang katarungan para sa tatay ko, Doña Estrella, at hinding-hindi ko ipagpapalit ang aking dignidad para sa inyong maduming pera. Ang boses ni Winona ay malinaw at buo, tila isang deklarasyon ng digmaan sa gitna ng palengke. Ang mukha ni Doña Estrella ay nagbago mula sa pagkakalma patungo sa isang matinding puot. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang paghinga ay bumilis, tila isang bulkang malapit ng sumabog. Lumapit siya kay Winona, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang galit at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila lason. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang panga ni Winona at inilapit ang kanyang mukha, sapat na upang makita ni Winona ang bawat guhit ng kasamaan sa mukha ng matanda. Akala mo ba ay matapang ka na dahil sa ginawa mong ito? Bulong ni Doña Estrella. Ang boses ay tila isang ahas na sumasitsit sa dilim. Tandaan mo ito, Winona Morales. Isang kumpas ko lang ng mga daliri, isang salita ko lang sa mga tamang tao, at mawawala ka sa mundong ito nang walang nakakaalam. Huwag mong susubukan ang pasensya ng mga Vargas dahil ang mga langgam na tulad mo ay madali naming dinudurog sa ilalim ng aming mga paa. Malaki ang mundo, Winona, at sisiguraduhin kong wala kang mapagtataguan kapag nagsimula na kaming gumalaw. Binitawan niya ang panga ni Winona nang may pandidiri bago tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan nang hindi man lang lumingon. Ang pag-alis ng puting sasakyan ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa palengke. Isang katahimikang puno ng takot at pag-aalala. Nanatiling nakatayo si Winona. Ang kanyang panga ay masakit pa rin sa higpit ng pagkakahawak ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kalsadang nilakaran ng kanyang kaaway. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang masidhing determinasyon. Ang banta ni Doña Estrella ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay ang huling patunay na may itinatago silang malaking kasalanan, isang kasalanang sisiguraduhin ni Winona na pagbabayaran nila hanggang sa huling sentimo ng kanilang dangal. Hindi mababayaran ng kahit anong halaga ang sakit na iniwan ng mga salita ni Doña Estrella. Ngunit mas masakit ang katotohanang tila ba ang hustisya ay para lamang sa mga taong may gintong pambili nito. Habang ang anino ng papalubog na araw ay humahaba sa semento ng palengke, nanatiling nakatitig si Winona sa kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Ang hapdi sa kanyang panga ay tila isang paalala ng marahas na pagkakahawak ng matanda, isang marka ng pangaalipin na pilit niyang binubura sa kanyang isipan. Ang banta ni Doña Estrella ay hindi basta-basta nawala sa hangin. Nanatili itong nakalutang sa paligid niya. Tila isang madilim na ulap na nagbabadyang maghulog ng bago at mas malakas na bagyo. Anak, magpahinga ka muna. Kanina ka pa nakatulala sa mga pinggan na yan. Ang boses ni Aling Puring ay puno ng pag-aalala habang inilalapag ang isang basong mainit na tubig sa tabi ni Winona. Huwag mong masyadong dibdibin ang sinabi ng matandang yon.
Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Kailangan ko pong pumunta sa tatay, Aling Puring. Mahinang sagot ni Winona. May kailangan akong itanong sa kanya. May kailangan akong makita. Sa kabila ng pagod at takot, naglakad si Winona patungo sa sementeryo kung saan nakahimlay si Don Ricardo. Ang hangin sa hapon ay malamig at may dalang amoy ng kandila at tuyong damo. Habang papalapit siya sa puntod ng ama, ang katahimikan ng paligid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay lumilikha ng tunog na tila mga bulong ng nakaraan, nagpapaalala sa kanya ng mga panahong masaya pa silang dalawa bago dumating ang mga Vargas sa kanilang buhay. Ngunit nang makarating siya sa harap ng marmol na lapida, napatigil si Winona. Ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng isang tibok. Sa ibabaw ng puntod, may nakalagay na isang kumpol ng mga sariwang puting liryo, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama. Ang mga talutot nito ay mayroon pang mga butil ng hamog, isang patunay na kamakailan lamang ay may nag-alay nito. Alam ni Winona na hindi si Marco o si Doña Estrella ang nagdala nito. Para sa kanila, ang puntod na ito ay isang obligasyon lamang na dapat tapusin ng mabilis. Ang mga bulaklak na dala nila ay karaniwang marangya at gawa sa plastik. Hindi katulad ng mga liryong ito na tila pinili ng may matinding pagmamahal. Dahan-dahang lumuhod si Winona at hinawakan ang mga bulaklak. Ang bango nito ay nagdala sa kanya sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Sa gitna ng kanyang pananalangin, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang batok. Tila ba may nakatitig sa kanya mula sa malayo. Ang katahimikan ng sementeryo ay nabasag ng tunog ng paggalaw ng mga damo sa likuran ng isang malaking puno ng akasya. Ang mga anino sa paligid ay tila nagbago ng anyo at sa isang sandali, may nakita siyang isang matangkad na figura ng lalaki na nakatayo sa kadiliman. Ang tindig ng lalaki, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang sombrero at ang bahagyang pagkiling ng ulo nito ay pamilyar na pamilyar kay Winona. Ito ang tindig ng lalaking nagturo sa kanya kung paano tumayo ng tuwid sa kabila ng hirap. Ang kanyang hininga ay tila napatid sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw, tila ba ang kanyang mga paa ay nakabaon na rin sa lupa kasama ng kanyang mga pangarap. Tay! Ang tawag ni Winona ay halos isang bulong lamang. Takot na baka ang boses niya ay makasira sa isang napakagandang guni-guni. Ang figura ay hindi sumagot. Sa halip, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila lumulutang sa gitna ng papasok na hamog ng gabi. Mabilis na tumayo si Winona at pilit na hinabol ang anino, ngunit ang dilim ay tila mas mabilis kaysa sa kanyang mga binti. Pagdating niya sa dulo ng hilera ng mga puntod, wala na ang lalaki. Ang tanging naiwan ay ang malakas na pagpintig ng kanyang puso at ang amoy ng puting liryo na tila sumusunod sa bawat galaw ng hangin. Napatigil si Winona sa gitna ng kalsada ng sementeryo. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang kawalan. Kung ang kanyang ama ay patay na, sino ang lalaking nakita niya? At kung buhay nga ito, bakit kailangan nitong magtago mula sa sarili nitong anak? Ang mga tanong na ito ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang isipan. Nag-iiwan ng isang matinding hapdi at isang munting pag-asa na baka ang ulan ng pighati ay malapit nang matapos. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon ay ang isang nakakatakot na posibilidad. Kung buhay ang kanyang ama, sino ang nasa loob ng kabaong na pinaglamayan nila ng ilang gabi? Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng dingding ay tila mga daliring humahaplos sa balat ni Winona. Nagpapaalala sa kanya ng kalungkutan ng gabi. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng malakas. Ang bawat patak nito sa bubungang lata ay lumilikha ng isang magulo at walang katapusang ritmo na tila sumasabay sa gulo ng kanyang isipan.
sa loob ng maliit na silid sa likod ng karinderya ni Aling Puring. Tanging ang liwanag ng isang maliit na kandila ang nagsisilbing tanglaw niya sa kadiliman. Nakasandal si Winona sa malamig na pader. Nakatingin sa kawalan habang hawak ang isang mangkok ng bahaw at tirang sarsa ng ulam mula sa tinda kanina. Ang bawat subo niya ay tila may kasamang pait na hindi nanggagaling sa pagkain, kundi sa katotohanang siya ay mag-isa na lamang sa mundong ito. Naalala niya ang mga gabing dumaan sa mansyon ng mga Vargas, mga gabing puno ng marangyang hapunan, ngunit ang bawat pagkain ay tila may halong lason ng panlalait mula sa kanyang biyenan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naroon si Marco. Pangako ko sa iyo, Winona, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita bibitawan. Ikaw ang tanging kayamanan ko na higit pa sa anumang mana. Ang mga salitang yun ni Marco ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, tila isang mapait na awitin na ayaw tumigil sa pag-ikot sa kanyang isipan. Ang mga pangakong yon, na dati ay nagsisilbing lakas niya, ay tila mga kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang puso ngayon. Paanong ang isang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya ay siya ring lalaking kinaladkad siya palabas ng simbahan sa harap ng kabaong ng kanyang ama? Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga pira-pirasong bubog na bumaon sa kanyang alaala, nagiiwan ng mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Dahan-dahang binitiwan ni Winona ang kanyang mangkok. Hindi na niya kayang lunukin ang pagkain dahil sa laking bara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangungulila sa taong inakala niyang kilala niya. Ang katahimikan ng silid ay nabasag lamang ng kanyang mahinang paghikbi. Isang tunog ng pagkawasak na tila walang nakakarinig, kundi ang kadiliman. Sa gitna ng kanyang pagluha, ang kanyang isipan ay bumalik sa sementeryo. Ang figura ng lalaki na nakita niya sa hamog, totoo ba yon? O bunga lamang ng kanyang desperadong puso? Kung buhay ang kanyang ama, bakit kailangan niyang maranasan ang lahat ng paghihirap na ito? Bakit hinayaan ni Don Ricardo na apihin siya ng mga taong dapat ay pamilya niya? Ang mga tanong na ito ay tila mga alon na humahampas sa kanyang pagkatao, nag-iiwan sa kanya ng pakiramdam na siya ay nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Isang mahinang pagkatok sa pinto ang nagpabalik sa kanyang diwa. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ng kamay ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Nang dahan-dahan niyang buksan ng pinto, wala siyang nakitang tao. Sa ibaba, sa tapat ng kanyang mga paa, ay may isang maliit na paketeng nakabalot sa lumang dyaryo. Basang-basa ito ng ulan, ngunit maayos pa ring nakatiklop. Dinala ni Winona ang pakete sa loob at dahan-dahang binuksan ang basang papel. Ang kanyang hininga ay tila napatid nang makita ang nilalaman nito. Sa loob ng isang maliit na kahon ay ang kanyang wedding ring, ang singsing na ibinigay sa kanya ni Marco noong araw na nangako itong mamahalin siya habang buhay. Ngunit ang singsing ay hindi nabuo. Ito ay durog-durog, tila sadyang ipinitin sa isang mabigat na bagay hanggang sa maging pira-pirasong metal na lamang. Ang panginginig ng mga kamay ni Winona ay hindi na mapigilan. Ang durog na singsing ay tila isang simbolo ng kanyang kasal, ng kanyang tiwala, at ng kanyang buong pagkatao sa mata ni Marco. Kasama sa kahon ang isang maliit na piraso ng papel na may sulat na tila ginamitan ng pulang tinta, na sa dilim ay tila kulay ng tuyong dugo. Ang bawat alaala ay dapat nang durugin, gaya ng pagdurog namin sa iyong huling pag-asa. Nayakap ni Winona ang kanyang sarili. Ang durog na metal ay bumaon sa kanyang palad. Nag-iiwan ng maliit na sugat na nagsimulang magdugo. Ang sakit ng sugat ay walang-wala sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa gitna ng bagyo, nalaman ni Winona na ang digmaan ay hindi pa tapos at ang mga taong gustong sumira sa kanya ay hindi titigil hanggat hindi nila nakikitang ang bawat hibla ng kanyang buhay ay maging abo gaya ng kanyang mga pangarap. Ang bawat pagsikat ng araw sa maingay na lungsod ng Maynila
ay tila isang panibagong pagkakataon para sa mga sugatang puso na muling tumayo at para kay Winona, ang init ng umaga ay nagsisilbing hudyat ng kanyang walang katapusang pakikipagsapalaran. Ang amoy ng nagbabagang uling at ang bango ng kumukulong toyo at suka ay pumupuno sa maliit na espasyo sa labas ng karinderya ni Aling Puring. Ang bawat paghiwa ni Winona sa karn at pagtakal ng kanin ay ginagawa niya ng may katumpakan, tila ba ang bawat lunchbox na kanyang inihahanda ay isang bahagi ng kanyang sariling pagkatao na pilit niyang binubuo muli. Sa kabila ng pait na iniwan ng durog na singsing kagabi, pinili ni Winona na huwag magpadaig sa dilim. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa ng puyat, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa paghawak ng sandok. Habang ang mga kargador at driver ay nagsisimulang pumila para sa kanilang almusal, isang hindi pamilyar na lalaki ang lumapit sa kanyang pwesto. Ang lalaki ay nakasuot ng isang malinis na barong na pang-opisina at may dalang isang itim na briefcase, isang anyo na tila hindi nababagay sa magulo at maputik na paligid ng palengke. Magandang umaga. Kayo ba si Miss Winona? Ang boses ng lalaki ay formal at may kasamang magalang na pagyuko ng ulo. Oho, ako nga po. May maipaglilingkod ba ako? Sagot ni Winona habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Nais ko sanang bilhin ang lahat ng lunchbox na ititinda nyo para sa araw na ito. 100 kahon, kung maaari. Wika ng lalaki na nagdulot ng pagkagulat hindi lamang kay Winona, kundi pati na rin kay Aling Puring na nasa likuran. Lahat? Para saan po ang ganito karaming pagkain? Tanong ni Winona. Ang kanyang isipan ay agad na binalot ng pag-aalinlangan. Para ito sa mga bata sa Bahay Kalinga sa kabilang distrito. Isang hindi nagpapakilalang donor ang nagbayad para sa lahat ng ito. Paliwanag ng lalaki habang iniaabot ang isang puting sobre. Sabi ng donor, ang luto niyo raw ang pinakamalapit sa lasa ng tahanan. Habang inihahanda ni Winona ang mga pagkain kasama ang tulong ni Aling Puring, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang pagod ay tila naglaho, napalitan ng isang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng pang-aapi ng mga Vargas, mayroon pa ring naniniwala sa kanyang kakayahan. Nang matapos ang pag-iimpake, iniabot ng lalaki ang isang resibo para pirmahan ni Winona. Bago umalis ang lalaki, may iniwan siyang isang maliit na kapirasong papel sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahang binuksan ito ni Winona. Walang nakasulat na mahabang mensahe, kundi isang maliit na simbolo lamang sa sulok ng papel. Isang titik na R na may kakaibang kurbada sa dulo. Ang eksaktong paraan kung paano nilalagdaan ng kanyang ama ang kanyang mga personal na tala. Ang bawat hibla ng balahibo ni Winona ay tumayo. Ang simbolong iyon ay isang lihim na komunikasyon sa pagitan nila ni Don Ricardo noong siya ay bata pa. Isang markang sila lamang ang nakakaalam. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas, tila isang ibong pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Aling Puring, tignan nyo. Halos paos na bulong ni Winona, ngunit bago pa man makalapit ang matanda, isang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng sasakyan ang kumuha sa kanyang atensyon. Sa dulo ng kalsada, nakita ni Winona ang isang pamilyar na itim na sasakyan na mabilis na lumalayo. Ang plate number nito ay RIC 100. Ang sasakyang sinabi ni Marco na ibinenta na niya upang bayaran ang mga utang ni Don Ricardo. Ang kislap ng salamin ng sasakyan sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang mapang-uyam na paalala na ang katotohanan ay mas malapit kaysa sa kanyang iniisip. Napatakbo si Winona patungo sa gitna ng kalsada, hindi alintana ang mga talsik ng putik sa kanyang binti at ang mga sigaw ng mga driver ng jeep na kanyang nadadaanan. Ngunit ang sasakyan ay tila isang anino
na naglaho sa gitna ng trapiko ng Maynila. Nanatiling nakatayo si Winona sa gitna ng init at usok. Hawak ang kapirasong papel na may marka ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya nababaliw. Ang kanyang ama ay buhay at ang invisible protector na nagbabantay sa kanya ay ang mismong lalaking inakala ng lahat na nasa loob na ng malamig na kabaong. Ang tanong na lamang ay kung bakit at hanggang kailan siya kailangang maghintay sa dilim bago muling masilayan ang liwanag ng katotohanan. Ang mga papel na ito, Winona, ay hindi lamang listahan ng mga gamot. Ito ang katibayan ng isang dahan-dahang pagpatay na binalak sa loob ng sarili ninyong tahanan. Ang boses ni Attorney Samuel Reyes ay mababa at puno ng pait. Habang inilalatag niya ang mga dokumento sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lampara sa loob ng kanyang maliit at liblib na opisina. Sa labas, ang gabi ay tila nakikiramay sa bigat ng atmosfera. Ang hangin ay nanunuot sa mga siwang ng bintana, nagdadala ng amoy ng lumang papel at alikabok. Si Winona ay nakaupo sa tapat ng abogado. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib. Tila ba pinoprotektahan ang kanyang puso mula sa mga susunod pang sasabog na katotohanan. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang isa sa mga medical record. Ang bawat letra at pirma ng mga doktor ay tila mga aninong sumasayaw sa kanyang paningin. Sa bawat pahina, nakita niya ang mga pangalan ng gamot na dinala ni Marco para sa kanyang ama noong mga huling buwan nito. Ang digoxin ay para sa puso, di ba? Tanong ni Winona. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Iyon ang sabi ni Marco sa akin. Iyon ang kailangan ni tatay para lumakas ang kanyang pintig. Umiling si Samuel. Ang kanyang muka ay nagpakita ng isang matinding pagkamuhi. Sa maling dosage, Winona, ang digoxin ay nagiging lason. Ngunit tignan mo ang nakasulat sa ilalim. Ang gamot na ito ay hinaluan ng isang kemikal na nagpapatulog sa nervous system. Ginawa nilang bilanggo si Don Ricardo sa loob ng sarili niyang katawan. Pinalabas nilang mahina ang kanyang puso hanggang sa ang pintig nito ay halos hindi na maramdaman ng isang karaniwang stetoskopo. Ang pakiramdam ng pagkahilo ay lumamon kay Winona. Naalala niya ang mga hapon na nakikita niyang pinapainom ni Marco ang kanyang ama. Naalala niya ang bawat beses na sinusubukan ni Don Ricardo na hawakan ang kanyang kamay, ngunit ang mga daliri nito ay tila walang lakas. Ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo na hindi niya maintindihan noon. Inakala niya na iyon ay bunga ng katandaan at sakit, ngunit ang totoo ay sinasakal na pala ito ng sariling manugang sa gitna ng kanilang pagtulog. Bakit, attorney? Bakit kailangang gawin ni Marco ito? Tanong ni Winona. Ang bawat salita ay may kasamang pait na tila lason sa kanyang dila. Dahil kailangan nilang makuha ang pirma ni Don Ricardo habang wala itong malay sa paligid. Kailangan nilang manipulahin ang lahat bago pa man malaman ng publiko na ang Morales Estate ay unti-unti nang nilalamon ng mga utang ng mga Vargas. Sagot ni Samuel habang may kinukuha sa kanyang briefcase, isang maliit na digital recorder. Ang maliit na butones ay idiniin ni Samuel at ang katahimikan ng silid ay napalitan ng isang mahina at mekanikal na tunog ng pag-ikot ng kagamitan. Pagkatapos ng ilang segundong static, isang boses ang narinig. Malamig, kalkulado, at walang bahid ng budhi. Ang boses ni Marco. Siguraduhin mong sapat ang dosage, Isadora. Hindi siya dapat magising sa gitna ng seremonya. Ang boses ni Marco sa recording ay tila isang matalim na yelo na dumadaloy sa batok ni Winona. Huwag kang mag-alala, honey. Sagot ng boses ni Isadora na may kasamang mahinang tawa na tila isang demonyo sa gitna ng gabi. Ang mahalaga, pirmahan na ni Winona ang waiver sa harap ng kabaong. Sa sandaling makuha natin ang pirma ng hangal na babaeng iyon, wala nang halaga kung humihinga pa ang matanda o hindi. Make sure he's dead before the coffin opens, madiing utos ni Marco. Kapag nasa ilalim na siya ng lupa,
Wala nang makakapagpatunay ng ginawa natin. Ang yaman ng mga Morales ay magiging atin na sa wakas. Nabitawan ni Winona ang hawak na papel. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga, ang tanging narinig sa loob ng opisina matapos mamatay ang recording. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang bala na tumama sa kanyang pagkatao. Winawasak ang huling bahagi ng kanyang tiwala sa mundo. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinaglingkuran niya ng may buong katapatan, ay ang lalaking nagpaplano ng kamatayan ng kanyang ama sa harap mismo ng kanyang mukha. Ang panginginig ng mga kamay ni Winona ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot na katatagan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay nag-apoy sa isang uri ng galit na tila isang baga sa ilalim ng abo. Tahimik, ngunit handang tumupok sa lahat. Hindi lang nila ako ninakawan ng asawa at yaman, attorney, wika ni Winona. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na pinanday sa gitna ng apoy. Tinangka nilang patayin ang aking ama sa pinakamababang paraan. Tumingin siya sa recorder na tila ito ang susi ng kanyang kaligtasan. Kung akala nila ay tapos na ang lahat dahil nakuha nila ang pirma ko, nagkakamali sila. Sisiguraduhin kong ang bawat patak ng lason na ibinigay nila kay tatay ay ipapainom ko sa kanila sa anyo ng katarungan. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, isang tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ng gusali ang nagpalingon sa kanila. Ang mga anino ng dalawang lalaki ay nakita sa nagyayelong salamin ng pintuan ng opisina. Tila ba ang mga laso ng nakaraan ay natuntun na ang kanilang kinaroroonan. Mabilis na hiniling ni Samuel ang katahimikan sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang daliri sa mga labi, habang ang kaba sa dibdib ni Winona ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Pinatay ng abogado ang maliit na lampara at ang buong silid ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging kadiliman. Sa labas, ang mga anino sa nagyayelong salamin ng pinto ay nanatiling nakatigil, tila mga buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay lumikha ng isang nakakangilong gasgas sa katahimikan. Isang babala na ang panganib ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanila. Gayunpaman, ang mga anino ay unti-unting lumayo nang marinig ang tunog ng papalapit na bota ng mga guwardiya ng gusali na nagsasagawa ng kanilang gabi-gabing inspeksyon. Ang bawat hakbang ng mga gwardiya sa semento ay tila isang hudyat ng kaligtasan para kay Winona at Samuel. Nang tuluyan ng maglaho ang panganib, huminga ng malalim ang abogado at muling sinindihan ang liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag sa mga mata ni Winona ay hindi na ang dating takot. Ito ay isang malamig at matalim na determination. I need to hide, attorney, but not to run away. Wika ni Winona, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kailangan kong maging handa. Hindi na ako pwedeng maging biktima lang ng kanilang mga laro. Dinala ni Samuel si Winona sa isang lihim na safe house sa labas ng lungsod, isang maliit na bahay na napapalibutan ng matatayog na puno at malayo sa mapanuring mata ng mga Vargas. Sa loob ng ilang linggo, ang bawat gising ni Winona ay nakatuon sa isang layunin. Ang mga lunchbox na dati ay puno ng kanin at ulam ay napalitan ng mga makakapal na libro ng batas, mga financial statement ng Morales Estate at mga ebidensyang nakalap ni Samuel. Isang gabi, habang nakatitig si Winona sa salamin, nakita niya ang isang babaeng tila hindi na niya kilala. Ang kanyang buhok, na dating mahaba at madalas na nakatali dahil sa pagluluto, ay tila isang paalala ng babaeng mapagtiis at laging nakayuko. Kinuha niya ang isang matalim na gunting, ang bawat pag-ipit ng metal at ang tunog ng pagputol sa bawat hibla ng kanyang buhok ay tila pagpunit sa mga pahina ng kanyang lumang buhay. Ang mga itim na hibla na bumabagsak sa sahig ay tila mga patay na alaala
ng isang asawang naniwala sa mga huwad na pangako. Nang matapos ang huling gupit, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang. Maayos, matapang, at moderno. Ang kanyang mukha, na dati ay laging may bahid ng uling at luha, ay malinis na ngayon at nagpapakita ng isang matatag na panga at mga matang puno ng apoy. "Look at yourself, Winona," bulong ni Samuel habang nakatayo sa likuran niya. "You are no longer the girl from the karinderya. You are the daughter of Don Ricardo Morales. You are the rightful heir." "Hindi pa sapat ang itsura, Attorney Samuel," sagot ni Winona habang tinitignan ang mga dokumento sa harap niya. "Kailangan kong matutunan kung paano mag-isip gaya nila. Kung paano gamitin ang bawat butas ng batas upang bitayin sila sa sarili nilang mga kasinungalingan. I want Marco to feel the weight of every lie he told me. I want Doña Estrella to realize that the langgam she stepped on is now the giant that will crush her palace." Sa ilalim ng gabay ni Samuel, natutunan ni Winona ang sining ng pakikipagtalastasan, ang mga pasikot-sikot ng corporate law, at kung paano basahin ang mga taktikang ginagamit ni Isadora sa mga legal na dokumento. Ang bawat gabi ng pag-aaral ay tila pagpapanday sa isang espada na malapit ng gamitin sa labanan. Hindi na siya naglalakad ng nakayuko. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad at ang kanyang pananalita ay tila isang malamig na hangin na may dalang babala. Habang naghahanda si Winona, nakatanggap sila ng isang balita mula sa espiya ni Samuel sa loob ng kumpanya. Ang Morales Vargas merger gala ay gaganapin na sa susunod na buwan. Doon plano ni Marco na formal na angkinin ang lahat. "Ito na ang pagkakataon natin, Winona," wika ni Samuel habang inilalagay ang imbitasyon sa lamesa. "But you need to be careful. The moment you step into that ballroom, there's no turning back." Tinitigan ni Winona ang kanyang sarili sa salamin sa huling pagkakataon bago matapos ang kabanata. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Winona na itinapon sa ulan. "Hindi na ako ang Winona na inyong inapakan, Marco. Ako na ang bagyo na sisira sa inyong palasyo. At sisiguraduhin kong sa gabi ng inyong selebrasyon, ang tanging maririnig ninyo ay ang tunog ng sarili ninyong pagbagsak. Ready ka na ba, Winona? Dahil kapag pumasok ka sa pintuang iyon, hindi ka na pwedeng bumalik sa pagiging tinderang nakayuko sa lahat ng pang-aapi." Ang boses ni Attorney Samuel ay tila isang hamon na nagpabaling sa atensyon ni Winona mula sa bintana ng safe house. Sa labas, ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang tahimik na saksi sa kanyang mga gabi ng paghihirap at pag-aaral. Hawak ni Winona ang isang gintong imbitasyon, ang tiket patungo sa Morales Vargas merger gala. Ito ang gabing itinakda ni Marco upang formal na ipagmalaki ang kanyang tagumpay sa harap ng buong alta sosyedad ng Maynila. Isang gabi ng selebrasyon para sa kanila, ngunit para kay Winona, ito ang gabi ng pagtutuos. "Hindi lang ako ready, Attorney Samuel. Matagal ko na itong pinangarap," sagot ni Winona habang tinitignan ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo mula sa mabibigat na kaldero, ngunit ang bawat alaala ng pagod at pawis ay nananatiling nakaukit sa kanyang pagkatao. "Gusto kong makita nila ang bawat sentimong ninakaw nila sa tatay na gagamitin ko ngayon para gibain ang kanilang mga pangarap." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng marinig ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa labas ng bakuran. Kasunod ang pagtama ng kamao sa pintuan, isang matigas at maingat na katok. Nagkatinginan sina Samuel at Winona. Dahan-dahang kinuha ng abogado ang kanyang baril sa drawer habang lumapit si Winona sa gilid ng kurtina. Walang tao sa labas nang buksan ni Samuel ang pinto. Tanging ang tunog ng paglayo ng isang sasakyan sa kalsada ang maririnig. Sa itaas ng baitang ng hagdan ay may nakalagay na isang malaking itim na kahon na may nakataling pulang ribon. Ang bango ng mga sariwang puting liryo ay biglang humalo sa hangin. Isang amoy
na nagpabilis sa tibok ng puso ni Winona. Dinala nila ang kahon sa loob. Nang buksan ni Winona ang takip, ang kanyang hininga ay tila napatid. Sa loob ng kahon ay isang napakagandang itim na gown na gawa sa mamahaling sutla at lace, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ito ay elegante, misteryoso, at puno ng kapangyarihan, isang kasuotang hindi mo inaasahang isusuot ng isang tinderang itinapon sa putikan. Sa ibabaw ng gown ay may isang maliit na kapirasong papel na may sulat kamay na tila isang yakap mula sa nakaraan. Isuot mo ito, anak. Sa gabing ito, hindi ka na maglalakad sa dilim. Ako ang iyong magiging anino at ikaw ang magiging liwanag na susunog sa kanilang mga kasinungalingan. Naramdaman ni Winona ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang sulat ni Don Ricardo ay tila isang basbas na nagpapatunay na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang invisible protector ay hindi lamang nagmamasid. Inihahanda na rin nito ang bawat hakbang para sa kanyang pagbabalik. "He's really alive, Attorney Samuel," bulong ni Winona habang hinahaplos ang malambot na tela ng gown. "At sa gabing ito, sisiguraduhin naming dalawa na ang bawat luha na pumatak noong tanghalian sa simbahan ay magiging apoy na lalamon sa kanila." Sinuot ni Winona ang gown sa harap ng salamin. Ang itim na tela ay tila yumayakap sa kanyang bagong anyo. Binibigyang diin ang kanyang tapang at ang misteryong dala ng kanyang mga mata. Inayos ni Samuel ang huling detalye ng kanilang plano. Ang bawat dokumento, ang bawat recording, at ang bawat katotohanan ay nakahanda na sa loob ng kanyang briefcase. "The gala starts at 8, Winona," wika ni Samuel habang tinitignan ang kanyang relo. "The world thinks you're dead or hiding in shame. Let's show them that you're more alive than they'll ever be." Humakbang si Winona patungo sa pintuan. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang babala para sa mga taong nasa loob ng ballroom. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang pilit na humahabol sa kanyang isipan. Kung ang kanyang ama ay handa nang lumitaw, handa na rin ba siyang harapin ang mukha ng lalaking minsan niyang tinawag na mundo? Ngunit ngayon ay siya ng kaaway. Ang tagumpay ay lasang alak sa mga labi ni Marco Vargas, matamis at nakakalasing, habang pinagmamasdan niya ang kislap ng mga dambuhalang kristal na chandelier sa kisame ng marangyang ballroom. Sa gabing ito, sa gitna ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ipagdiriwang niya ang formal na pagsasama ng Morales Estate at Vargas Group, ang huling hakbang upang tuluyan niyang maangkin ang lahat ng pinaghirapan ni Don Ricardo. Ang bulwagan ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang musika sa pandinig ni Marco. Katabi niya si Isadora na nakasuot ng pulang gown na tila nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa braso ni Marco na tila isang ahas na nagbabantay sa kanyang biktima. "Ladies and gentlemen," panimula ni Marco habang nakatayo sa gitna ng entablado. Hawak ang isang kopita ng champagne. "Sa pagpanaw ng aking biyena na si Don Ricardo, ipinangako ko sa aking sarili na ang kanyang legasiya ay hindi mapupunta sa wala. Tonight, we honor him as we build a bigger future." Ngunit bago pa man niya maitaas ang kanyang baso para sa isang toast, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagdulot ng biglaang katahimikan. Ang bawat bulungan ay naglaho, ang bawat tawa ay napatid, at ang lahat ng paningin ay natuon sa pintuan. Isang babae ang dahan-dahang humakbang papasok. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa makintab na semento ay tila isang tibok ng puso na bumibilis sa kaba ng mga nakakakita. Nakasuot siya ng isang itim na gown na tila hinabi mula sa kadiliman at mga bituin. Ang tela nito ay dumadaloy sa bawat galaw niya na tila isang anino ng reyna. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos
na nagpapakita ng isang mukhang puno ng awtoridad at isang matapang na panga na hindi kailanman nakita ng mga naroon. Nabitawan ni Isadora ang kanyang tinidor. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang hudyat ng gulo. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa takot at pagkalito habang tinititigan ang babaeng akala niya ay nabaon na sa limot at kahirapan. Winona? Ang bulong ni Marco ay halos hindi marinig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ito ay tila isang pagsabog. Hindi huminto si Winona hanggang sa makarating siya sa gitna ng dance floor, sa tapat mismo ng entablado kung saan nakatayo ang kanyang asawa. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, at ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na nagpapatay sa bawat kandila ng kasinungalingan sa loob ng silid. Wala na ang amoy uling at amoy pawis na madalas nilang ipamukha sa kanya. Ngayon, ang tanging dala niya ay ang bango ng katarungan at ang lamig ng isang bagyong paparating. "You look different, attorney." Ang boses ni Winona ay malinaw, malalim, at may kasamang talim na tila humihiwa sa hangin. Ang bawat salita niya ay narinig hanggang sa pinakamalayong sulok ng ballroom. "Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi ba dapat ay masaya ka dahil ang asawang itinapon mo sa kalsada ay narito para saksihan ang iyong tagumpay?" "What are you doing here, Winona? Security? Paano nakapasok ang babaeng ito rito?" Sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay naging matinis dahil sa taranta. Ngunit walang sinumang gwardiya ang lumapit. Ngumiti si Winona. Isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngangiting tila isang babala ng kamatayan para sa mga pangarap ni Marco. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang itim na sobre mula sa kanyang bag at itinaas ito upang makita ng lahat. "Missed me, attorney?" Dugtong ni Winona habang tinititigan ng diretso si Marco. "Narito ako hindi bilang iyong asawa, kundi bilang ang tanging Morales na natitira upang bawiin ang bawat hibla ng buhay na ninakaw ninyo. Akala niyo ba ay tapos na ang laro nang pirmahan ko ang papel na yon sa simbahan? Nagkakamali kayo. Dahil sa gabing ito, ang sarswelang ginawa ninyo ay sisiguraduhin kong magiging isang trahedyang hinding-hindi ninyo malilimutan." Napatitig si Marco kay Winona. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang Winona na kilala niya. Ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan ay hindi kung paano ito nakapasok, kundi kung sino ang nasa likod ng kapangyarihang dala nito ngayon. Sa gitna ng kislap ng mga hiyas at karangyaan, naramdaman ni Marco ang unang patak ng pawis sa kanyang noo. Ang unang tanda na ang kanyang palasyo ng kasinungalingan ay nagsisimula na ring mayurak. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang malapot na usok na dahan-dahang sumasakal sa bawat taong naroon. Ang kislap ng mga chandelier ay tila naging maputla sa harap ng apoy na nagmumula sa mga mata ni Winona. Sa gitna ng entablado, ang mukha ni Marco ay dahan-dahang naging kulay abo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay kampanteng humahawak sa kupitan ng alak ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. "Winona, huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Wala kang karapatang gambalain ang gabing ito." Ang boses ni Marco ay pilit na nagpapakatatag, ngunit ang bawat salita ay may kasamang panginginig na tila isang marupok na tulay na malapit ng gumuho. "Pumasok ka rito nang walang pahintulot. Pumasok ka rito, bit-bit ang mga kasinungalingang walang basehan." Kasinungalingan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Winona. Isang tunog na hindi nagpapakita ng tuwa, kundi ng matinding pang-uyam. Dahan-dahan niyang inilatag ang mga dokumentong kinuha niya mula sa kanyang itim na sobre sa ibabaw ng pangunahing lamesa sa harap ng mga mamamahayag. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa matigas na ibabaw ay tila isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng kapayapaan. Ang
pirma ko sa waiver na ito ay nakuha ninyo sa pamamagitan ng panloloko. Sinabi ninyong patay na ang tatay noong 8 ng buwan upang puwersahin akong bitawan ang lahat. Wika ni Winona, ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumatama sa dibdib ni Marco. Ngunit narito ang medical records mula sa ospital. Narito ang mga patunay na pinatutulog ninyo ang aking ama gamit ang mga gamot na hindi naman niya kailangan. Pinirmahan ko ang waiver na yon habang nilalason ninyo ang kanyang sistema. Nagkaroon ng malakas na bulong-bulungan sa buong silid. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na sunod-sunod na tumatama sa mukha ni na Marco at Isadora. Lumapit si Isadora kay Winona. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang pulang gown ay tila isang babala ng panganib. Wala kang ebidensya, Winona. Basura ang mga papel na yan. Sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na nakakabasag ng pandinig. Isa ka lang tinderang walang alam sa batas. Marco, bakit mo hinahayaang lapastanganin tayo ng babaeng ito? Hindi lang pirma ang ninakaw ninyo. Pagpapatuloy ni Winona na hindi man lamang natinag sa pagsigaw ni Isadora. Ang merger na ipinagmamalaki ninyo ay isang huwad na paraan upang takpan ang pagkalubog sa utang ng Vargas Group. Ginamit ninyo ang Morales Estate bilang pansalba sa sarili ninyong dumi. Magnanakaw kayo, Marco, at sa gabing ito, ibabalik ko sa inyo ang bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa aming pamilya. Tumigil ka na! Sigaw ni Marco. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng naglaho. Humakbang siya pababa ng entablado at marahas na hinawakan ang braso ni Winona. Sapat na upang maramdaman ng dalaga ang sakit ng kanyang mga daliri. Wala ka nang magagawa. Patay na si Don Ricardo. Isang malamig na bangkay na lamang ang ama mo at wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Wala kang ebidensya na buhay siya dahil personal kong nakita ang pagsasara ng kanyang mga mata. Namilog ang mga mata ni Winona, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa huling pag-amin na lumabas sa bibig ni Marco. Ang lahat ay nakasaksi. Ang bawat mikropono sa silid ay nakuha ang matinding pag-amin ng kanyang asawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Sigurado ka ba, Marco? Sigurado ka bang sarado na ang kanyang mga mata? Bago pa makasagot si Marco, ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito marahas. Ito ay dahan-dahan, tila isang tabing na hinihila upang ipakita ang huling yugto ng isang sarswela. Isang matangkad na figura ang lumitaw sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas. Ang bawat hakbang nito sa pulang carpet ay lumilikha ng isang mabigat at pamilyar na tunog na tila nagpapahinto sa tibok ng puso ng bawat taong naroon. Hindi lahat ng inilibing ay patay na, Marco. Minsan, kailangan mo lang ipikit ang iyong mga mata upang makita ang tunay na mukha ng mga taong nasa paligid mo. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa gunita. At hindi rin ito isang multo mula sa nakaraan. Ito ay isang boses na malalim, puno ng awtoridad, at may dalang bigat ng katotohanang hindi kayang itago ng anumang kabaong. Ang matangkad na lalaking naglalakad sa gitna ng ballroom ay walang iba, kundi si Don Ricardo Morales. Nakasuot siya ng isang puting barong na tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Malayo sa anyo ng isang matandang lanta na inakala ng lahat na pumanaw na. Ang bawat bibig sa loob ng bulwagan ay nabuksan sa matinding gulat, at ang hangin ay tila hinigop mula sa buong silid, nag-iiwan ng isang nakakangilong katahimikan. Ang mga kupita ng alak ay nanatiling nakabitin sa hangin, at ang mga mamamahayag ay nakalimutang pindutin ang kanilang mga kamera dahil sa bilis ng pangyayari. Si Marco ay dahan-dahang napabitaw sa braso ni Winona. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, na tila isang dahon sa gitna ng bagyo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw,
at ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay tila naging yelo sa tindi ng kaba. Titay, paanong? Nakita ko, patay na kayo. Ang utal na boses ni Marco ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunang nanunuyo. Nakita mong tumigil ang aking paghinga dahil sa lason na unti-unti mong ibinibigay sa akin, Marco. Wika ni Don Ricardo habang humihinto sa tapat ng kanyang minugang. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang apoy na tumatagos sa kaluluwa ng lalaking nagtaksil sa kanya. Ngunit ang hindi mo alam, matagal ko nang alam ang iyong plano. Ang bawat gamot na ipinapainom mo ay lihim kong pinalitan sa tulong ni Attorney Samuel. Ang kabaong na iyong iniyakan ay walang laman kundi mga bato at ang iyong sariling mga kasalanan. Napalingon ang lahat kay Doña Estrella na ngayon ay napakapit sa sandigan ng kanyang upuan upang hindi tuluyang bumagsak. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay naging isang maskara ng purong takot. Si Isadora naman ay dahan-dahang umaatras, tila naghahanap ng madilim na sulok kung saan maaari siyang maglaho. Ngunit ang mga mata ni Winona ay nakabantay sa bawat galaw niya. Marco, Isadora, Doña Estrella. Sa gabing ito, hindi ang merger ang inyong ipagdiriwang. Pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang hatol mula sa langit. Ang bawat dokumentong pinirmahan ninyo, ang bawat transaksyong ginawa ninyo gamit ang aking pangalan, ay magsisilbing mga rehas na magkukulong sa inyo habang buhay. Ibinigay ko ang lahat sa inyo, ang aking tiwala, ang aking anak, at ang aking yaman, ngunit ang isinukli ninyo ay kamatayan. Lumapit si Winona sa tabi ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang init ng palad ni Don Ricardo na humahawak sa kanyang kamay. Ito ang init ng proteksyon na matagal niyang kinailangan noong gabi ng ulan sa labas ng simbahan. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa na ang katarungan ay narito na. The party is over, Marco. Bulong ni Winona, ang boses ay puno ng kapayapaan, ngunit may dalang pinalidad. Sa dulo ng ballroom, ang malalaking pintuan ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok, kundi ang mga unipormadong operatiba ng National Bureau of Investigation. Sa pangunguna ni Attorney Samuel Reyes, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang hudyat na ang oras ng paniningil ay dumating na. Nabitawan ni Marco ang kanyang kopita at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa semento ay tila ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Napaluhod siya sa harap ni Don Ricardo, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang wala na siyang matatakasan. Ngunit habang papalapit ang mga awtoridad, isang mapait at baliw na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Estrella. Isang tunog na nagpahiwatig na kahit sa huling sandali, ang kasamaan ay hindi susuko nang walang huling hagupit. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa gitna ng ballroom ay tila isang hatol na nagpapabigat sa hanging puno ng tensyon. Ang kislap ng mga hiyas at ang bango ng mamahaling alak ay tila nawalan na ng saysay habang ang mga kamay ng batas ay dahan-dahang lumalapit sa mga taong inakala ng lahat na hindi kayang abutin ng katarungan. Ang tunog ng mga bakal na naglalapat at nagkakandado ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang matigas na ingay na tila bumabasag sa huling pangarap ni Marco Vargas. Napaluhod si Marco sa tapat ni Winona. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Winona, please, pakinggan mo ako. I was forced by my mother. Ginawa ko lang yon para sa atin, para sa kinabukasan natin. Ang kanyang boses ay nanginginig, pilit na humahanap ng kahit kaunting butas
sa puso ng babaeng dati niyang minahal at pagkatapos ay nilapastangan. Tumingin si Winona kay Marco. Hindi na may halong galit, kundi may matinding awa. Nakita niya ang lalaking dati niyang sinasamba bilang kanyang bayani. Ngayon ay tila isang maliit at kaawa-awang nilalang na nakalubog sa sariling putik. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Wala nang luhang natitira para sa isang pag-ibig na matagal nang pinatay ng kasakiman. Hindi ang ina mo ang naglagay ng lason sa baso ni Tatay Marco. At hindi rin siya ang humila sa akin palabas ng simbahan sa gitna ng ulan. Ang boses ni Winona ay tila isang malamig na agos ng tubig, payapa ngunit mapait. Ang bawat desisyong ginawa mo ay galing sa sarili mong puso. At ang pusong yon, Marco, ay matagal nang nabulok bago mo pa ako nakilala. Sa kabilang dako, si Isadora ay pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang pulang gown ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot. Wala akong alam dito. Si Marco ang nagplano ng lahat. I was just following his orders. Sigaw niya, ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na walang nakikinig. Ngunit ang pinakamasakit na eksena ay ang pagharap ni Don Ricardo kay Doña Estrella. Ang matandang babae, na dati ay tila isang reyna sa kanyang trono, ay nakaupo na lamang sa isang silya. Ang kanyang balat ay tila naging papel sa tindi ng putla. Ang kanyang sombrero ay bahagyang tumagilid at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Tila ba ang buong mundo niya ay gumuho sa isang kisap mata. Estrella! Ang bawat bigkas ni Don Ricardo sa pangalan nito ay puno ng bigat. Ginamit mo ang salitang utang na loob para sakali ng aking anak. Ngunit sa gabing ito, ang tanging utang na mayroon ka ay ang utang mo sa batas. Isang utang na hindi kayang bayaran ng iyong apelyido o ng iyong mga hiyas. Isang mapait at baliw na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Estrella habang dahan-dahan siyang itinatayo ng mga pulis. Akala niyo ba ay tapos na ito? Ang mga Vargas ay hindi kailanman magpapakumbaba sa mga tinderang tulad mo, Winona. Kahit sa loob ng kulungan, ang dugo ko ay mananatiling asul. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamataas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nararamdaman ang lamig ng posas sa kanyang mga pulso. Habang inilalabas sila sa ballroom sa harap ng daan-daang bisita at mga nakatutok na kamera, nanatiling nakatayo si Winona sa tabi ng kanyang ama. Pinanood niya ang bawat hakbang ni Marco palayo sa kanya. Noong huling sandali na lumingon si Marco, nakita ni Winona ang huling sulyap ng lalaking minahal niya. Isang sulyap na puno ng pagsisisi na huli na para magkaroon ng saysay. Nang tuluyan ng mawala ang mga kontrabida sa loob ng bulwagan, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang may dalang kalayaan. Napahilig si Winona sa balikat ni Don Ricardo. Ang kanyang hininga ay malalim at punong-puno ng kaginhawaan. Ang bagyo ay lumipas na at sa dulo ng kalsada, ang katarungang matagal niyang ipinagdasal ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang katotohanang kasama na niya sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata. Ang bawat umaga ay may dalang bagong liwanag, ngunit para kay Winona, ang sikat ng araw sa araw na ito ay tila mas banayad at mas tapat sa kanyang balat. Wala na ang mabigat na kadena ng pag-aalinlangan at ang bawat hininga niya ay hindi na sinasakal ng takot sa kung anong panlalait ang kanyang matatanggap sa loob ng mansyong puno ng lihim. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang sarili. Hindi ang tinderang itinapon sa putikan at hindi rin ang reyna ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Nakita niya si Winona, ang anak na nanatiling tapat sa kanyang puso. Sa loob ng malawak na hardin ng Morales Estate, kung saan ang amoy ng mga puting liryo ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga, nakaupo si Don Ricardo. Hawak niya ang isang tasa ng kape, ang kanyang mukha ay masigla at bakas, ang kapayapaan na matagal na nilang ipinagkait sa kanya.
Lumapit si Winona at dahan-dahang umupo sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang kamay ay pumatong sa balikat nito bilang tanda ng kanilang muling pagkakaisa. Tay, handa na po ang lahat para sa gagawin nating paglilipat ng pondo. Simula ni Winona, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Ibinenta na po ang mga ari-ari ang nakuha ni Marco sa masamang paraan. Ang bawat sentimong nakuha natin ay gagamitin ko para sa proyektong matagal na nating pinangarap. Ngumiti si Don Ricardo, isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata na tila nagbibigay ng basbas sa kanyang anak. Alam kong gagawin mo ang tama, Winona. Ang yaman ay isang tool lamang, ngunit ang puso mo ang siyang gagabay kung paano ito magiging biyaya para sa iba. Nakita mo na ang pinakamadilim na bahagi ng mundo, kaya alam kong ikaw ang pinakakwalipikadong magdala ng liwanag. Imbes na bumalik sa marangyang buhay na puno ng mga formalidad, pinili ni Winona na buksan ang kusina ni Ricardo, isang malawak na community kitchen sa gitna ng Maynila. Hindi ito isang ordinaryong kainan. Ito ay isang tahanan para sa mga nagugutom, hindi lamang sa pagkain, kundi sa pag-asa. Doon, muling humawak si Winona ng sandok. Sa bawat takal niya ng kanin at ulam para sa mga batang lansangan at mga matatandang walang matuluyan, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan na hindi kailanman na ibigay ng mga mamahaling hiyas ng mga Vargas. Bumisita rin siya sa karinderya ni Aling Puring. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng humihingi ng matitirhan, kundi ang babaeng nagdala ng tulong upang mapalawak ang pwesto ng matandang tumulong sa kanya sa panahon ng kanyang kagipitan. Ang yakap ni Aling Puring ay tila isang mainit na kumot na nagpaalala sa kanya na sa gitna ng kalupitan ng mundo, may mga anghel pa ring naglalakad sa lupa. Isang hapon, habang naglalakad si Winona sa dalampasigan, pinanood niya ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay binalot ng kulay kahel at lila, isang sining na tila ipininta ng tadhana upang ipagdiwang ang kanyang kalayaan. Wala na ang galit sa kanyang puso para kay Marco. Sa kanyang huling pagbisita sa kulungan, tanging awa ang naramdaman niya para sa lalaking nabulag ng kinang ng ginto. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Tumingala si Winona sa langit. Ang kanyang buhok ay banayad na tinatangay ng hangin. Naalala niya ang gabi ng ulan sa labas ng simbahan, ang lamig ng semento, at ang pait ng bawat patak ng luha. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila mga anino na lamang na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Tapos na ang ulan, tay, bulong ni Winona habang nakangiti sa kawalan. At sa wakas, malaya na ako. Ang kanyang bawat hakbang sa buhangin ay hindi na nagiiwan ng bakas ng sakit, kundi ng isang panibagong simula. Ang kwentong nagsimula sa isang madilim na tanghalian ay nagtapos sa isang maliwanag na bukas, kung saan ang isang tinderang itinuring na basura ay naging isang daluyong ng pagbabago na hindi kailanman kayang burahin ng anumang bagyo. Ang tunay na hantungan ng bawat paglalakbay ay hindi ang lugar kung saan tayo nagsimula, kundi ang lalim ng pagbabagong naganap sa ating puso matapos nating lampasan ang pinakamalakas na bagyo. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang palasyo ng kasinungalingan ng mga Vargas. Sa harap ng kusina ni Ricardo, ang sikat ng araw ay tila may dalang ginto na yumayakap sa bawat taong pumapasok at lumalabas. Wala na ang mga itim na anino ng pighati sa mga mata ni Winona. Ngayon, ang suot niyang puting apron ay tila isang baluti ng kabutihan, at ang kanyang mga kamay, bagamat may mga bagong paltos mula sa init ng kalan, ay punong-puno ng pag-asa. Madalas siyang tanungin ng mga tao kung napatawad na ba niya ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Sa kanyang huling pagbisita sa kulungan, tiningnan niya si Marco sa likod ng mga rehas. Wala na ang makisig na abogado. Ang naroon ay isang lalaking durog ang pagkatao. Ang mga mata ay wala ng kislap ng ambisyon.
Sa sandaling iyon, nalaman ni Winona na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati. Pinatawad niya si Marco hindi dahil karapat-dapat ito sa kanyang pagmamahal, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang pagtulog. Ang kapayapaan ay isang regalong ibinigay niya sa kanyang sarili. Ang Morales Estate ay hindi na lamang isang malamig na mansyon. Ginawa itong isang foundation na sumusuporta sa mga biktima ng pang-aabuso at mga pamilyang naghihirap. Si Doña Estrella ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling kapalaluan sa loob ng selda, habang si Isadora ay nahaharap sa mahabang taon ng pagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa batas. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala sa lipunan, isang paalala na ang yaman na itinayo sa luha ng iba ay madaling matunaw gaya ng yelo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Isang hapon, habang nakaupo si Winona sa beranda kasama si Don Ricardo at si Aling Puring, pinagmasdan nila ang mga batang masayang naglalaro sa bakuran. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay tila isang banal na himig na nagpapahilom sa bawat sugat ng nakaraan. Ang utang na loob na dati ay ginamit na tanikala upang sakalin si Winona, ngayon ay naging isang daluyan ng tunay na pagmamahalan at pagtutulungan. Tay, tingnan niyo sila, wika ni Winona habang nakasandal sa balikat ng kanyang ama. Dito ko nahanap ang tunay na Morales Estate, hindi sa mga dokumento o sa ginto, kundi sa bawat ngiting na ibabalik natin sa mga taong inakala nilang wala ng halaga. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang anak. Ang pinakamahalagang pirma na ginawa mo, Winona, ay hindi ang nasa waiver noong gabing iyon, kundi ang pirma ng iyong katatagan sa bawat pahina ng iyong buhay. Ikaw ang tunay na pamana, anak. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa malayo, nag-iwan ito ng isang langit na puno ng kulay at pangako. Ang kwento ni Winona Morales ay hindi lamang kwento ng isang babaeng biktima na muling bumangon. Ito ay isang paalala sa bawat nakikinig na kahit gaano katindi ang ulan, kahit gaano kabigat ang pang-aapi, ang katotohanan ay laging sisibol. Ang katarungan ay maaaring magtagal, ngunit hinding-hindi ito natutulog. At sa dulo ng lahat, ang pag-ibig na marangal at ang dangal na hindi nabibili ang siyang tunay na maghahari. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Winona ang kanyang maliit na rosaryo, ang tanging bagay na natira sa kanya noong gabi ng kanyang pagbagsak. Ngayon, hindi na ito simbolo ng kahirapan, kundi isang saksi sa isang himalang naganap, isang himala ng paghilom, pagbangon, at pagtatagumpay. Malaya na siya, at sa kanyang kalayaan, nahanap niya ang langit sa gitna ng lupa.